Sa nakaraang tagpo ay natapos tayo kung saan natapos ang masalimot na gabi sa kanilang tatlo. At napagdesisyonan nilang pasukin ang kuweba na pinanggagalingan ng malamig na hangin. At tumambad sa mga ito ang isang napakalaking bato, na madali lang nasira ni Yuning. At nang magpatuloy sila ay ginawa nilang portable heater ang ating bida kontra sa lamig. At nang makapasok sila ay ginamit ni Ye Xinghe ang kanyang star pupil upang makita ng malinaw ang nasa kanilang harapan. At ito ay isang heavenly halberd na isang rare item. Kung saan makikitang mariing nakatingin dito ang ating bida. At mabilis niya itong hinawakan upang subukang angkinan. Subalit bigla na lang nitong pinagyelo ang ating bida na makikitang malapit ng mabalot ng yelo. At nang mapaglabanan ito ni Ye Xinghe ay agad itong nagpumiglas at lumabas dito ang spirit weapon sa anyo ng isang dragon. Na agad na umatake sa ating bida, dahilan upang mahirapan itong saluhin ang pag-atake ng Ice Dragon. At ginamit na din ni Ye Xinghe ang mas pinalakas niyang Star Flame Blade. At pinasundan pa nito ng kanyang atake patungo sa dragon. At sumigaw na nga si Ye Xinghe sa pagsasabing alam niya kung nasaan ito. Kaya naman muling nagpakita ang Spirit Ice Dragon at maging sina Yuning ay nakita na din ito. At laking gulat nito sa pag-iisip na naging Ice Dragon ang si Halberd. At mabilis nitong sinabihan si An Shuyan na tumakbo habang susubukan niyang tumulong sa ating bida. Kaya naman agad ding gumawa ng aksyon si Yuning upang makatulong sa kay Ye Xinghe. Sabay labas ng isang bagay at nagbagong anyo ito sa isang sandata. Kung saan nakilala ito ni An Shuyan na isa sa tatlong heavenly treasure ng Tianzong City na pagmamay-ari ng ina ni Yuning at bibihira niya itong ilabas sa normal na labanan at isa itong crescent blade. At iniisip din ito na ang kanyang flame martial arts ay walang bisa sa nagyayelong temperatura. At dagdag pa ni An Shuyan na di man lang niya kayang dumipin sa dahilan upang di siya makatulong sa dalawa. Habang nag-aalala sa ating bida kasabay ng pagsisi niya sa kanyang sarili. At biglang na-outbalance ang ating bida habang iniisip na walang bisa sa Ice Dragon ang ginawa niyang pag-atake ng Star Flame Blade. At dagdag pa niya na kung magpapatuloy ang ganang sitwasyon ay baka matapos na siya sa nagyayelong tubig. At sa isip-isip nito na di pa siya ganun kalakas upang sabayan ang dragon na masama sa kanilang kalagayan subalit iniisip din niyang di sumuko. Nang biglang isang atake ang mula sa likuran nito na patungo sa Ice Dragon. Dahilan upang tingnan ni Ye Xinghe kung kanino ito galing. At nakita niya sa kanyang paglingon si Yuning kung saan ito ang may gawa ng pag-atake. Kaya naman nakangiting iniisip ng ating bida na may pag-asa na silang manalo at dagdag pa nito na di niya alam na may mga nakatago palang sandata ang kanyang senior sister na si Yuning. At malakas nang tumama ang atake nito sa katawan ng Ice Dragon. Kung saan wala itong naidulot na pinsala dito dahil makikitang nag-bounce ito na tumama sa isang bato sa malapit. Nalubhang ikinagulat ni Ye Xinghe. At maging ang kanyang senior sister na si Yuning dahil di nila inaasahan na magkakaganon lang ang atake nito. At malakas na umatungal ang Spirit Ice Dragon sinyalas ng kanyang galit. Kasunod ng malakas na pag-atake nito kay Yuning na makikitang buong-buong nasalo ang pag-atake. Na ipinag-alala ni Ye Xinghe, kasabay ang malakas na pagkakatama nito sa nagyayelong tubig. Habang naiwan namang di makapaniwala ang ating bida na inaakalang napahamak na ang kanyang senior sister na si Yuning. Dahilan upang mawala sa katinuan ang ating bida, habang mariing nakatingin sa Ice Dragon. Nang biglang lumabas ang napakalakas nitong enerhiya sa sobrang galit. At malakas nitong hinawakan ang Ice Dragon sa katawan na kulang na lang ay maputol ang katawan sa higpit ng hawak ni Ye Xinghe. Kaya naman makikitang ininde ito ng Ice Dragon na napaatungal sa sakit. Habang si Ye Xinghe naman ay naghahanda ng isang malakas na atake patungo dito. At malakas nitong pinagsusuntok ang katawan ng Ice Dragon habang mahigpit na hawak-hawak at makikitang gigil na gigil dito ang ating bida. At nagpatuloy ito sa pag-atake habang naglalabas ng di kapanipaniwalang aura, na ikinagulat naman ni An Shuyan na nanunood sa isang tabi. Kaya naman wala nang nagawa pa ang Spirit Ice Dragon kundi ang saluhin ang atake ng ating bida. At makikitang unti-unti na itong naglalaho.
Na umabot pa sa puntong mapabagsak na ito sinyales na tapos na ang matinding labanan nila. At bumalik na din ito sa ang anyo ng Heavenly Halberd. Kaya naman makikitang takang-taka dito si Ye Xinghe. At dagdag pa nito na wala na din siyang maramdaman pang killing intent dito. Habang makikita ang ating bida na nakatingin lang sa Heavenly Weapon. Nang biglang malakas na sinabi ni An Shuyan ang patungkol sa kalagayan ni Yuning. Na mabilis namang naalala ni Ye Xinghe kung saan kasalukuyan peren itong nasa nagyayelong tubig. At mabilis na itong tumungo dito upang iligtas si Yuning. Habang nasa ilalim ng nagyayelong tubig ay sa isip-isip niya ay di ito mangyayari kay Yuning kung di dahil sa kanya kaya naman tila sinisisi nito ang kanyang sarili. Habang makikita namang tuluyan paring lumulubog sa kailaliman ang senior sister niyang si Yuning. At habang lumulubog ito dito ay di man lang ito makagalaw dahil sa sobrang lamig na mas malala pa sa temperatura nung gabi. At dagdag pa nito na maging ang kanyang soul ay tuluyan ng nagyayelo ng kusa. At habang papikit na ito ay naiisip niya ang kanyang pinanggalingan. Kung saan una niyang naalala ang kanyang ama na isang guardian ng norte. At tinuruan siya nitong mag-cultivate sa murang edad na kahit mahirap ay masaya naman siyang nakikitang nakangiti ang kanyang ama. Subalit di din ito nagtagal, nang ang kanyang ina ang masawi. Sa di malamang dahilan na naging rason sa di na muling pagngiti ng kanyang ama at maging malamig ito sa lahat. Nang biglang isang bata ang pumunta sa kanila kasama ang sarili nitong ama. At ito ay si Shuyan na nagbigay sa kanya ng muling kasiyahan. Subalit hinahadlangan ng kanyang ama ang kanyang pakasyahan na naging masyadong strikto at demanding sa kanyang cultivation level. Habang naging tila isang shell na walang lamang ang malaki nilang tirahan. At naalala din nito ang ating bida. At dagdag pa niya na di ito natatakot sa kahit sino na gaya ng kanyang ama. At dagdag pa nito habang iniisip ang mga kaganapan sa kanila ni Ye Xinghe ay masaya siyang nakikita ito kahit na mukhang mas gusto nito si An Shuyan. Subalit sinabi din itong mawawala na siya kahit na marami pa siyang gustong maranasan kasama na ang umibig. Nang biglang may humawak sa kanyang likod. At habang nakapikit ay iniisip nito kung anong nangyayari. Nang bigla siyang halikan ng ating bida na lubhan niyang ikinagulat. Lalo pa nang mapagtanto nitong ang ating bida ang gumawa nun sa kanya, na lalo pa niyang ikinagulat, habang makikita namang ginagamitan ito ni Ye Xinghe ng kanyang star power upang makaligtas. At tuluyan nang ang umahan ang ating bida na kasalukuyang naghihigop ng hangin. At habang nakatingin sa walang malay na si Yuning ay masaya namang iniisip ng ating bida na buti na lang at nakaligtas ito. Kaya naman nagsalita na din ang nagyeilang si An Shuyan sa pagsasabing buti na lang at nakabalik na sila. Dahilan upang mag-alala dito ang ating bida habang tinatanong nito si An Shuyan kung okay lang ba ito at dagdag pa nito na bakit di agad ito umalis sa mapanganib na lugar. At matamlay naman itong tumugon ng may ngiti habang sinasabing di niya sila iiwan subalit ngayong nakabalik na sila ay magpapahinga na siya. Kasabay ng unti-unti nitong pagbagsak dahil sa panghihina ng katawan dulot ng kakaibang temperatura. Habang makikita namang lubhang nag-alala dito ang ating bida habang malakas itong tinatawag sa pangalan nito. Lumipat ang eksena sa isang kakahuyan na may magandang klima. At makikitang tuluyan nang nagising si An Shuyan. Na agad namang tinanong ng ating bida kung okay na ba ang nararamdaman nito. At bigla na lamang nagsisigaw si Yuning sa isang tabi kung saan mariin itong tinatanong kung may nangyari ba sa kanila ng ating bida. Na mariin namang itinanggi ng ating bida habang sinasabing wala siyang ginagawang kahit ano sa kanila. Kaya naman malakas na nagtanong muli si Yuning kung bakit nakaubad ito. Kaya naman agad nitong ipinaliwanag na ginamit niya ang kanyang mga damit upang painitan ang dalawa na kasalukuyang walang imik dahil sa narinig. Maya-maya pa ay muling iginiit ni Yuning na talagang may ginawa si Ye Xingheng pang mamanyaki sa kanila. Subalit sinabi lang ng ating bida na babalikan na niya ang Heavenly si Halberd dahil okay na naman ang mga ito. Kaya naman agad nang nagsalita si Yuning bago pa makaalis ang ating bida sa pagsasabing di ito makakaalis ng basta-basta matapos nitong manyakan sila at dagdag pa nitong dapat itong maparusahan. Subalit agad nang sinabi ni Ye Xinghe na di niya yun kayang gawin sa kanila dahil sa mga background ng mga ito.
Kaya naman mariing tinanong ni Yuning kung di ba natatakot ang ating bida na magsumbong siya sa ginawa nito sa kanya. Nalubhang ikinagulat ng ating bida dahil wala siyang matandaang minanyak niya ang mga ito. At agad na ni Yuning sinabing di niya ito mapapatawad kahit napatawarin pa ito ni Xuyen dahil mukhang nag-enjoy ito sa ginawa sa kanila. Kaya naman muling tumanggi ang ating bida sa binibintang sa kanya ni Yuning dahil di naman siya nag-enjoy sa kanyang ginawa at dagdag pa nito na sinong mag-enjoy sa nangyari pari-parihas silang na frozen kaya para na rin siyang lumamas ng bato. Kaya naman nahuli ito ni Yuning dahil talagang nadulas ang ating bida. At kung ano-ano pang sinasabi nito sa itong bida habang namumula. Subalit napatawa lang si An Xuyen sa sinabi ng ating bida na paglamas sa bato. Na ipinagtaka naman ng dalawa. Kaya naman nakahinga na ng maluwag ang ating bida. Nakaagad nang nagpaalam sa mga ito habang sinasabing magpahinga muna sila at babalik din siya kaagad. At nang makaalis na nga nag-ating bida ay agad na nagtanong si Yuning kay Xuyen kung talaga bang agad nitong papatawarin ang ating bida kahit na may ginawa itong kamanyakan sa kanila. At tumugon naman si An Xuyen sa pagtatanong kung papakasalan ba ni Yuning ang ating bida dahil sa ginawa nito at dagdag pa nito na di papayag ang kanilang pamilya para doon. At sinabi din ni An Xuyen habang may malungkot na ekspresyon na di nila magagawa ang gusto nila dahil ipinanganak sila sa mayaman at maimpluwensyang pamilya. Dahilan upang matigilan saglit si Yuning. At agad din itong nagsalita sa pagsasabing wag sumuko sa pangarap si An Xuyen at magagawa din itong maging malaya pagdating ng panahon. Sinabi din nito na kung ipipilit siyang ipakasal sa Ninth Prince at tatrituhan siya ng di maganda ay mas pipiliin na lang niyang mamatay at dagdag pa nito na anong silbi ng pagiging prinsesa niya ng Northern Palace kung di din siya ang masusunod. Kaya naman tumugon muli si An Xuyen nang may lungkot habang sinasabing di niya kayang gawin ang sinabi ni Yuning dahil mayroon siyang younger sister na maaapektuhan. Sabay ng katahimikan ng dalawa nang may mga lungkot sa mukha. Natapos ang malungkot na tagpo at lumipat ang eksena sa ating bida na kasalukuyan nang nakapasok sa kuweba. At agad itong napahinto panandalian. Nang makita niya ang Heavenly Halberd sa lapag na siya niyang pakay sa kuweba. Kaya naman agad niya itong dinampot upang mariing tingnan. At napansin niya sa hawakan nito ang mismong pangalan nito na Frost Dragon's Halberd. Na agad ng ating bidang naisip ang subukan. Kaya naman makikitang mabilis niya itong iwinawa-siwa sa ere habang gumagawa ng ilang galaw. Sabay ipinatama niya ito sa isang bato at laking gulat niya nang madali lamang itong bumaon dito. Kasabay ng pagyayelo ng tinamaang bato senialis na nagagamit na ng ating bida ang ilang kakayahan ng sandata. Dahilan upang mamangha ang ating bida sa kanyang nasaksihan sa sandata. Habang makikitang nag-crack bigla ang batong nagyayelo sa natamo nitong pinsala. Kaya naman masayang sinabi ni Ye Xinghe na mula ngayon ay kanya na ang Heavenly Frost Dragon's Halberd. Nang biglang isang misteryusong enerhiya ang lumabas dito na ikinagulat ng ating bida. At mabilis itong pumapasok sa braso ng ating bida dahilan upang akalain itong inatake siya ng sandata. At makikitang tuluyan ng nakakapasok ang enerhiya na nagmula sa sandata. Habang mariin itong tinitingnan ng ating bida. At makikitang matagumpay itong pumaloob kay Ye Xinghe na naging isang dragon mark sa braso nito. Kaya naman nagtatakang napatanong sa sarili si Ye Xinghe kung isa bang dragon emblem ang tumatak sa kanyang braso. At naging palagay na din dito si Ye Xinghe dahil mula ngayon ay sa kanya na nanirahan ang Heavenly Frost Dragon Halberd. Sabay agad nang tumungo ang ating bida sa nagyayelong tubig na tila may titingnan. At makikitang agad na din itong tumungo sa ilalim nito. Kung saan may nakita ang ating bida sa kailaliman nito ng oras na iliniligtas niya si Yuning at sa palagay ni Ye Xinghe na lubhading importante ang kanyang nasal ayan. Kaya naman nagpatuloy ito sa pagsisid sa kailaliman ng lawa. At isang kumikinang na bato ang kanyang rinyurumbo. Maya-maya pa ay tuluyan na niyang nakita kung ano ang mga ito ng kanya itong malapitan. At habang hawak ni Ye Xinghe ang piraso nito ay napagtanto niyang isa itong Pure Frost Essence. At dagdag pa niya na sa kanyang nabasa ay matatagpuan ang mga Pure Frost Essence sa glacier kaya nagtataka ito kung ba't merong essence dito at iniisip din niya kung anong purpose ng naglagay nun dito. At dagdag pa niya na ang mga Frost Essence ay may kakayahang pabilisin ang cultivation level ng isang cultivator,
magagamit din ito sa pag-enhance ng mga sandata, o di kaya naman ay magpagaling. At makikitang pinagkukuha na din ito ng ating bida kung saan gagamitin niya ang ilang bahagi nito para sa kanyang Frost Dragon's Halberd. At makikitang tuluyan na itong umahan sa nagyayelong tubig. At habang papalabas ito ay masaya nitong iniisip na sa pamamagitan ng Frost Essence magagawa niyang maabot ang 5th Heavenly Realm sa madaling panahon. Makikita namang nasa bakanan ng kuweba ang nag-iintay na si Anshuayan habang sinasabi naman ng ating bida dito na papalabas na siya ng kuweba habang nagtataka kung bakit si Anshuayan lang ang nag-iisang nakatayo doon. Kaya naman masaya niyang ibinalita na nakuha na niya ang spirit weapon sabay hanap kay Yuning. At nag-aalala namang tumugon si Anshuayan sa pagsasabing nakakita si Yuning ng cultivator na nagmamasid sa kanila kaya mabilis itong hinabol ni Yuning at naiwan naman siya para hintayin ang ating bida upang balitaan at mabilis na makasunod. Kaya naman habang nagbibigas ay may pagtatakang tinanong nito si Anshuayan patungkol sa lalaking naka-all black. At bigla niyang napagtanto kung ano ito dahilan ng bigla niyang pagkagulat. At mabilis nitong inakit si Anshuayan na magmadaling sumunod kay Yuning upang hanapin ito. At habang nananakbo ay may pag-aalalang iniisip ng ating bida ang kalagayan ni Yuning. Habang makikitang lubha silang mabibilis. At habang hapit na nananakbo ang dalawa ay agad na tinanong ni Anshuayan kung magiging okay lang ba si Yuning, na agad namang tinugunan ng ating bida sa pagsasabing kailangan na nilang magdumali. At dagdag pa nito na kung ang nakaitim na lalaki ay ang murderer ay talagang nasa panganib si Yuning. Nang biglang laking gulat ng ating bida sa kanyang napansin. At ito ay isang sneak attack na madali lang naiwasan ng ating bida. Kaya naman mabilis na tumigil ang ating bida. Habang makikitang tumama ang atake sa isang bato at ito ay mga tila kunay ni Naruto. At agad niyang binal ang mag-ingat si Anshuayan. Dahil makikitang papasugod na dito ang nakaitim na lalaki. Kaya naman mabilis na nakagawa ng pag-atake si Anshuayan na mabilis lang din niyang nabitawan. Na ikinagulat naman ng nakaitim na lalaki, at nagkaroon na nga dito ng malaking pagsabog dahil buong-buo na nasalo ng nakaitim ang atake. Habang makikita namang mariing nagbabantay ang ating bida sa resulta. At sa likod ng makapal na usok sa direksyon ng nakaitim na lalaki. Ay makikitang wala man lang itong natamong pinsala bagkus ay nasunog lamang ng bahagya ang itim na balabal nito. Habang mariin lang na nakatingin ang dalawa. At makikitang tila nakikilala na kung sino ito na ikinagulat ng ating bida. At mariin itong humarap sa dalawa habang umuusok-usok pa na animoy galing sa ihaw-ihaw. At agad namang sinabi ni Anshuayan kay Ye Xinghe nang may pag-aalala na walang naging pinsala ang ginawa niyang atake na sinagot lang ni Ye Xinghe sa pagsasabing kailangan nilang mag-ingat. At itinaas na nga ng nakaitim na lalaki ang kanyang dalawang kamay upang maghanda ng atake. At makikitang animoy nagmumukha itong si Majin Buu na nagsus-Super Saiyan habang may lumalabas na aura sa tigkabilang kamay. Kaya naman agad ding naghanda ng isang suntok ang ating bida upang sabayan ang atake ng nakaitim na lalaki. At nagumpisa na nga itong umatake sa ating bida. Na matapang namang hinarap ni Ye Xinghe. At makikitang tila malapit nang magtama ang atake nila sa isa't isa't. At makikitang ang nagtaka na ang atake ng mga ito at ang ginamit ng ating bida ay ang kanyang paa dahil sa tingin niya ay mas malakas ito sa kamao niya. Habang makikitang pareho silang naapektuhan ng kani-kanilang mga pag-atake sa isa't isa. At mariing pinagmamasdan ni Ye Xinghe ang lalaki. At habang nakatayo ang iniisip ng ating bida na tila nanggatog ang tuhod niya sa naging salpukan kaya naman sa tingin niya ay nasa 5th Heavenly Realm ito subalit mas mahina kumpara kay Yuning. Nang biglang may napansin ang ating bida sa kanyang kalaban. Makikitang kasalukuyan paring nagmamasid sa galaw ng ating bida. At ang napansin niya ay ang kamay nito na tila pamilyar sa kanya. Kaya naman agad niya itong kinumpirma sa lalaking nakaitim. Dahilan upang mapatanong di Anshuayan kung nakilala ba ito ng ating bida. Na sinang-ayunan naman ng ating bida sa pagsasabing kilala niya rin ito. At habang nakatingin dito ay muli niyang kinlaro sa pagsasabi ng pangalan nito na kanilang guro. At makikitang nagtanggal na ng balabal ang lalaking nakaitim habang nakangiti at sinasabing magaling ang palagay ng ating bida dahil nakilala siya nito.
Kaya naman gulat na gulat si An Shuyan sa kanyang nalaman at agad na napatanong kung bakit ginagawa ito ni Chu Xian sa kanyang sariling mga mag-aaral. At tumawa lang nang nakakaloko ang pangit na si Chu Xian. Sabay tingin ng masama kay An Shuyan na animoy nakakaloko habang tinatanong kung alam ba nito kung bakit. At dagdag pa nito kahit sabihin niya ay di nila ito maiintindihan dahil lagi lang ang mga itong nasa bahay protektado ng mayayaman nilang angkan. Kaya muling nagtanong ang curious na si An Shuyan kung anong dahilan. Kaya naman ngumiti lang ng nakakaloko ang pangit na si Chu Xian. Kaya naman si Ye Xinghe na ang mismong nagsabi ng kanyang palagay kung bakit at sinabi nitong tila si Yuning ang target ng mga ito. Kaya naman agad na napatingin dito si Chu Xian. Sabay sabing matalino ang ating bida dahil nahulaan nito ang kanyang pakay at dagdag pa nito na bibihira ang lumabas ang isang prinsesa. At dagdag pa din nito na ang trial day ay tanging mentor at mga estudyante lamang ang makakapunta kaya di niya mapapalampas ang ganang pagkakataon. Kaya naman sinigawan ito ni Yuning sa pagsisabing bakit marami pang idinamay na inis-inting cultivator kahit na si Yuning lang pala ang pakay nila. Na tinugunan lamang ni Chu Xian ng may seriusong mukha. Dahilan ng pagkagulat ni An Shuyan habang nagsasalita si Chu Xian sa pagsasabing wala ang mga itong alam sa mundo. Sabay agad nitong ibinintang ang sisi sa mga nobles family kung saan sila ang maraming pinapatay na mula sa mga branch family. Sabay sabi kay An ay sa itong anak ng eternal family kaya okay ang kalagayan nito. Sabay sabing fay sila gaya ng mayayaman dahil ginagawa silang mga alipin per kit mula sa branch family sabay tanong kung sinong di gagawa sa mayayaman ng pagganti. Na dahilan ba't walang masabi ang dalawa sa mga tinuran nito. Sabay agad nitong hinikayat si Ye Xinghe sa pagsasabing hanggat may mga nobles ay di magkakaroon ng pagkakapantay-pantay. At dagdag pa nito na gaya din siya ng ating bida na may galit sa mga nobles. At dagdag pa nito na magte-training sila ng magkasama upang makapaghiganti din ng ating bida sa Dark Moon Supreme Family. Kaya naman nag-aalalang sinabi ni An na huwag maniwala sa isang sinungaling guro. Kaya naman pinabulaanan ito ni Chu Xian sa pagsasabing sasamahan niya ito sa paghihiganti. At dagdag pa nang nababaliw na si Chu Xian sa ating bida na kung may gusto ito kay An Shuyan ay maaari nila itong gawing alipin at mapasakamay ng ating bida panghabang buhay. Sabay nagbigay pa ito ng ilang mabubulaklak na salita upang lalong hikayatin ang ating bida. Na makikitang walang imik na tila nag-iisip sa gagawin. Habang nakatayo lang naman si An Shuyan na nag-aalala para dito. Habang nasa isip nito ang malaking puwang sa kanilang dalawa ng ating bida dahil sa magkaiba nilang katatayuan sa buhay. Abangan sa susunod nating video ang mga mangyayari kung saan magaganap ang matinding laban sa pagitan nina Ye Xinghe at Chu Xian. Na makikitang nagdudulot ng pagsabog sa mang sulok ng kagubatan. At mapipilitin din si Chu Xian na magamit ang buo niyang lakas dahil sa ating bida. At gagamitin din ng ating bida ang bago niyang abilidad mula sa Frost Dragon's Halberd. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.